Si Miguel at ang mahiwagang bato. Sa isang tahimik na baryo, may isang batang nagngangalang Miguel. Si Miguel ay mahilig maglakad-lakad sa kagubatan at maghanap ng iba't ibang uri ng bato. Isang araw, habang siya'y naglalakad, nakakita siya ng isang kakaibang bato na kasing liwanag ng araw at kasing kinang ng bituin. Dahil sa kanyang pagkamangha, dinala ni Miguel ang bato sa kanilang bahay at ipinakita ito sa kanyang mga magulang. Napansin ng kanyang ina na ang bato ay tila may mga ukit na hindi maintindihan. Sinabi ng kanyang ama, Miguel, mukhang ito'y isang mahiwagang bato. Dapat natin itong ingatan. Kinagabihan, habang natutulog si Miguel, nanaginip siya na ang bato ay nagsalita. Miguel, sabi ng bato, ako ay isang mahiwagang bato na may kapangyarihang makakatulong sa mga tao. Kailangan mo lang akong gamitin sa tamang paraan. Nagising si Miguel na puno ng pananabik at nagdesisyon na alamin ang lihim ng bato. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa kagubatan dala ang bato. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na mukhang pagod na pagod. Anak, maaari mo ba akong tulungan? Tanong ng matanda. Inilabas ni Miguel ang bato at humiling na sana'y magkaroon ng sapat na pagkain at tubig ang matanda. Sa isang iglap, lumitaw ang mga pagkain at tubig sa harap nila. Dahil dito, kumalat ang balita tungkol kay Miguel at sa kanyang mahiwagang bato. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang dumating sa kanilang baryo upang humingi ng tulong. Ngunit laging ipinapaalala ni Miguel na ang bato ay dapat gamitin lamang para sa kabutihan. Isang araw, may dumating na isang batang babae na umiiyak. Miguel, nawawala ang aking alagang pusa, sabi niya. Hinawakan ni Miguel ang bato at humiling na matagpuan ang pusa. Biglang may narinig silang munting miyaw sa likod ng puno, at doon nila nakita ang nawawalang pusa. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Miguel na ang bato ay unti-unting nawawalan ng kinang. Nalaman niya mula sa kanyang panaginip na ang kapangyarihan ng bato ay nauubos na. Miguel, sabi ng bato, ang aking huling kapangyarihan ay para sa iyong huling hiling. Gamitin mo ito ng tama. Matapos mag-isip, nagdesisyon si Miguel na gamitin ang huling kapangyarihan ng bato upang magbigay ng walang hanggang kaligayahan at kasaganaan sa kanilang baryo. Bato, hiling ko na sana'y maging masagana at masaya ang aming baryo magpakailanman. Biglang lumiwanag ang bato at pagkatapos ay nawala na. Simula noon, ang baryo ni na Miguel ay naging isang lugar ng kasiyahan at kasaganaan. Ang mga tao ay nagtutulungan at nagmamahalan, at si Miguel ay itinuring na bayani ng kanilang lugar. Kahit wala na ang bato, ang kabutihan at pagkakaisa ng mga tao ay nanatili. Si Miguel ay lumaki na may pusong puno ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Itinuro niya sa lahat na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan ng puso at ang pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Ang kwento ni Miguel at ang mahiwagang bato ay naging alamat na nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon.